Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, bakit maluwat ang ating pagdaloy? Pasensya na po. Donya, baka matamaan po natin ang bukirin. Mga kapatid, isiping lunas lamang ang kailangan. Nagtataka nga ako sa kung bakit wala pang nakakaisip nito. Buksan ang isang bagong ilog sa paghukay lamang ng isang kanal. At sa gayon ay isarado na lamang ang ilog Pasig. At paano naman ang salapi at manggagawa? Ipagawa ito sa mga bilanggo. At kung kukulangin ay ipakilos sa bagong bayan, matanda at bata. Ngunit kaguluhan lang ang maidudulot niyan. Tiyak ako na hindi maghimagsik ang mga pulong ito. Ibang kwento na naman sa ilalim ng kubyerta. Ramdam na ramdam mo ang ingay ng mga makina at rinig na rinig mo ang singaw ng mga tao. Magtatag kayo ng isang akademya na magtuturo ng wikang Kastila. Sigurado akong hindi yan maitutupad. Ngunit, rinigaluhan na po namin ng 2 kabayo. Nangako na po siya sa amin. Ano naman ang inyong pundo, guro at pasilidad? Ang mag-aaral ang mag-aambag ng salapi. Mayroon na rin po kaming guro. Kalahating Pilipino, kalahating Espanyol. Nag-alok naman po ang aking kaibigan na si Makaraig, na isa sa kaniyang mga bahay. Mainam naman, sana kayo'y matagumpay, ako'y mauna na. Basilio, kamusta naman kayo? Ayos lang po, Ginoong Simon. Kasama ko po ngayon ang aking kaklase na si Sagani. At ngayon din, samahan niyo akong minom ng serbesa. Pasensya na po, hindi po kami umiinom ng serbesa. Sabi nga ni Padre Camora na ang sobrang pag-inom ng tubig ay maging isang senyales na magkasama lamang. Sabihin mo sa kanya na kung siya ay umiinom ng tubig, sa halip ng serbesa ay mapapabuti pa ang lahat. Pagkasabi na rin po, ang tubig ay nakakapawi ng apoy. At kung galit ay nagiging isang mapusok na baha. Isang dakilang sagot, maaari nga na ang tubig ay maging isang dilubyo. Mapusok ka ngayon. Hindi mo ba alam na siya ang tagapayo ng Kapitan General? Talaga? Kapitan, saan ba namatay sa lawas si Ibarra Navarra? Ibarra. Crisostomo Ibarra. Ayon sa kwento, ayun si Ibarra! Labing 3 taon na ang nakalipas. Ano naman nangyari sa kanyang bangkay? Sinama sa kanyang ama. Hindi ba't isa rin siyang filibustero? Yan ay matatawag ko na isang murang paglilibing. Sinabi ko palagi, huwag niyong asahan na magiging marangal ang libing ng mga filibustero. Sa isang masukal at malawak na bahagi ng kagubatan nakatira si Tata Selo at ang kanyang anak na si Cabezang Tales. Totoo po ba, Tay? Hindi po ba sapat ang ating pera para sa pag-aral? Pasensya na, Julie. Pangako sa susunod na taon, ipapadala na kita sa Manila para mag-aral. Tay, saan ka pupunta? Bakit ka pa magdadala ng itak? Di ba ipinagbabawal yan? Kailangan kong bantayan na ating pinaghirapan. Ba't may dala kang sandata? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Pagkatapos ng isang mahabang biyahe galing sa Maynila, ay nakarating na rin si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago. Pagbukas niya ng pinto ay may sumalubong sa kanya. Basilio, tuloy ka!
Ano po yun? Nabihat si Kabisang Tales. Bakit naman po? May dala daw siyang sandata kaya siya inaresto. Ganun po ba? Paalam, Nay. Hanggang sa susunod na muli. Tutulungan ko ba kayo, Pino? Hanggang dyan ka lang. 13 taon na po ang nakalipas na inilibing natin ang ating ina sa puok na ito. Namamalayan mo ba kung sino ako? Isang taong ipinalagay kong napakadakila. Isang taong ipinalagay ko ng lahat na maliban sa akin na napatay na. Isa itong lihim na maaring kamatayan ko. Ano po bang balak niyo? 13 taon ko na itong pinaplano. Naglagalag ako ng salapi at alahas upang matupad ito. Nais kong ipabagsak muli ang pamahalaan at padaliin ang pagkasira nito kahit maraming dugo ang magtapon. Ganun po ba yung binabalak niyo? Hindi po ba kayang solusyonan sa mapayapang paraan? Kabataan. Hinihiling niyo bang lumaganap ang wikang Kastila? Ano ba ang hinahangad niyo? Gusto ko lang po ng tahimik na buhay. Sa araw na magbago ang isip mo, hanapin mo ang aking bahay sa Eskolta. Doon na ay malilingkuran kita ng buong puso. Hihintayin kita. Pagkamulat ni Huli ay tinignan niya ang rebulto sa tabi ng kanyang kama kung sakaling nagpadala ang birhen ng 250 piso na kailangan niya, ngunit walang nandito. Pasok po muna kayo. Pakisabi na lang po kaama na nakapasok ako sa kolehiyo. Sige. Ang amo ko po ay marunong magkastila. Hindi po kayo makatatagpo ng ganitong kamurang paaralan. Magandang Pasko, Selma. Ayos ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Ay, napipi! Ayan ninyo marahil ang mga alahas ay pangkaraniwan o huwad lamang. Siya nga, mga brilyante. Matatandang brilyante. Marahil naman at ako'y may mga matatandang alahas. Meron po akong mga kwintas ni Cleopatra na sadyang nakuha sa mga piramid ng Ehipto. Mga singsing ng mga senador at ng mga ginoo na tiga Roma. Natagpuan sa mga guno ng Kartago. Ipagbil ko na ang lahat ng mga alahas ng aking anak at ang natitira ay wala ng gaanong kahalaga. Ibig ko ang pagkakayari. Magkano ninyo ito pagbibili? Naibigan ko ang Agnos na ito. Tumatanggap ba kayo ng 100 o 500 piso? Kung ako'y pahihintulutin ninyo, pupunta ako sa bayan upang isang gumi sa aking anak. Babalik ako bago dumilim.